tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding tensyon muli ang sumiklab sa rehiyon ng Gitnang Silangan matapos ilunsad ng Estados Unidos ang isang serye ng mga airstrike laban sa mga target ng bansang Iran. Ang hakbang na ito ay isinagawa nitong Biyernes bilang direktang tugon sa naganap na pag-atake ng drone sa isang barkong pangkargamento sa Strait of Hormuz. Ito na ang pinakamalaking pagsubok sa kasunduan ng dalawang bansa. Ayon sa opisyal na pahayag mula sa US Central Command, tinarget ng kanilang militar ang mga imbakan ng missile, mga pasilidad ng drone at mga coastal radar sites sa loob ng teritoryo ng Iran. Ang mabilis at tiyak na operasyong militar na ito ay naglalayong purnada sa kakayahan ng bansang Iran na manggulo sa mga internasyonal na ruta ng kalakalan. Agad na naging alerto ang buong komunidad dahil sa biglaang pag-atake na ito. Nangyari ang opensibang ito isang araw lamang matapos ang mapanganib na pag-atake sa isang cargo ship sa madiskarteng Strait of Hormuz. Ang nasabing daanan ng tubig ay itinuturing na isa sa pinakakritikal na rutang pang-ekonomiya sa buong mundo para sa langis. Dahil dito, nanganganib na muling maantala ang mga negosasyon para sa tuluyang pagtatapos ng ilang buwang digmaan at ang muling pagbubukas ng mahalagang daanang ito. Hayagang inihayag ni US President Donald Trump na ang ginawang pag-atake ng drone ng Iran ay isang malinaw at direktang paglabag sa umiiral na ceasefire o kasunduan sa pagtigil ng putukan. Bago isagawa ang mga airstrike, nagbigay na ng pahiwatig si Trump sa mga mamamahayag sa White House na may nagbabadya silang aksyon na kalaunan ay napatunayang ang mabilis na pagganti ng mga puwersang militar ng Estados Unidos sa Iran. Nang tanungin ng mga reporter kung bakit naglunsad ng atake sa kabila ng kanyang iginiit na maayos ang takbo ng pakikipag-usap sa Tehran, sumagot si Trump na medyo iba ang pamahalaan ng Iran kumpara sa iba. Matapos ibigay ang maikling pahayag na ito, bigla niyang tinapos ang pagtitipon at mabilis na pinalabas ang mga mamamahayag mula sa kaniyang opisina na nag-iwan ng maraming katanungan sa mga eksperto sa diplomasya. Samantala, mabilis namang sumagot si Ebrahim Azizi, ang pinuno ng National Security Commission ng Parlamento ng Iran. Sa kanyang pahayag sa social media, iginiit niya na ang Strait of Hormuz ay pinamamahalaan ng Iran kaya dapat igalang ng lahat ang kanilang mga patakaran doon. Idinagdag pa niya na ang kanilang ginawa ay hindi paglabag sa ceasefire kundi isang bahagi lamang ng pamamahala sa kasunduan ng dalawang panig. Hindi rin nagpatumpik-tumpik si US Vice President J.D. Vance na magbigay ng babala sa Iran sa pamamagitan ng social media. Sinabi niya na kung mayroong hindi pagkakaunawaan sa kasunduan, maaari namang dumaan ito sa maayos na komunikasyon sa pamamagitan ng telepono. Ngunit nagbabala siya na ang anumang uri ng marahas na aksyon ay sasagutin din ng Estados Unidos ng kaukulang lakas at karahasan upang maprotektahan ang interes ng bansa. Kinumpirma ng isang opisyal ng Estados Unidos na naging mabilis lamang ang operasyon at natapos ang mga airstrike sa loob ng isang oras matapos itong ianunsyo ng US Central Command sa publiko. Ang mabilis na pag-atake at pag-alis ay nagpapakita ng kalkuladong hakbang ng Amerika upang magpadala ng malakas na mensahe ng hindi agad humahantong sa isang ganap at mas malawak na digmaan sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan. Kung babalikan ang pinagmulan ng gulo, iniulat ng militar ng Britanya noong Huwebes na isang container ship ang tinamaan ng isang hindi pa matukoy na projectile sa baybayin ng Oman. Nangyari ito ilang oras matapos magbanta ang Iran sa mga barko na huwag nang gamitin ang rutang iyon. Sa kabutihang palad, ayon sa United Kingdom Maritime Trade Operations Center, walang naiulat na nasugatan sa nasabing insidente sa dagat. Ang bagong serye ng palitan ng temang militar ay naganap sa isang napakaselang panahon para sa dalawang bansa. Kasalukuyan silang nagtatrabaho para sa isang permanenteng kasunduan sa kapayapaan matapos ang nakaraang pansamantalang kasunduan. Gayunman, patuloy na sinusubok ng Iran ang pasensya ng Amerika at ng buong rehiyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang kontrol sa Strait of Hormuz sa kabila ng kasunduan. Dahil sa pag-atake sa cargo ship, napilitan ng United Nations Maritime Agency na suspendihin ang kanilang operasyon sa paglikas ng mga stranded na barko sa Kipot. Plano sana nilang ilabas ang mga barko gamit ang isang alternatibong ruta malapit sa baybayin ng Oman upang maiwasan ang gitnang bahagi ng Strait of Hormuz. Ngunit naudlot ito dahil sa biglaang pagtaas ng panganib sa seguridad ng mga sasakyang pandagat doon.
Nagpahayag ang International Maritime Organization na hindi muna nila itutuloy ang paggabay sa mga barko hanggat walang matibay na garantiya na hindi na sila aatakehin pa muli ng Iran. Ang kaligtasan ng mga tripulante at ng mga kargamento ang kanilang pangunahing prioridad at ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapakita ng matinding banta na hindi maaaring baliwalain ng mga pandaigdigang ahensya ng kapayapaan sa dagat. Ayon kay Arsenio Dominguez, ang Secretary General ng nasabing ahensya, may kabuuang 115 barko na ang matagumpay na nakalabas sa kipot nitong mga nakaraang araw. Gayunpaman, meron pa ring humigit kumulang 500 barko ang kasalukuyang nakatambak at stranded sa lugar na nagdudulot ng matinding pangamba sa mga kumpanya ng barko at sa mga pamilya ng mga seafarer na nagtatrabaho doon sa dagat. Ang pagbubukas ng alternatibong daanan sa kipot ay inaasahan sanang magpapagaan sa matinding pressure sa pandaigdigang ekonomiya. Bukod dito, mawawalan din sana ang Iran ng kanilang pangunahing alas or leverage sa patuloy na negosasyong pangkapayapaan sa Estados Unidos. Ngunit dahil sa huling pag-atake ng drone, muling nabulabog ang takbo ng ekonomiya at kalakalan sa buong daigdig na labis na nakaapekto sa mga bansa. Sa kasuluyan, patuloy pa ring pinag-uusapan ng dalawang bansa ang mga detalye ng kasunduan, kabilang ang ligtas na pagdaan ng mga barko at ang hinaharap ng stockpile ng highly enriched uranium ng Iran. Sa ilalim ng kasalukuyang interim deal, meron silang 60 araw upang plantsahin ang lahat ng mga detalye, isang palugit na mas naging mahirap abutin dahil sa kaguluhan at palitan ng putukan ng magkabilang panig. Ayon sa mga eksperto sa industriya ng pagpapadala, ang naganap na drone strike ay nagdulot ng malaking takot sa unti-unti sanang pagbabalik ng normal na operasyon ng mga barko sa Gulf. Sinabi ng kumpanyang Windward na bagamat bukas pa rin ang kipot, ang bilis ng normalisasyon ng kalakalan ay bumagal ng husto dahil sa kawalan ng katiyakan sa seguridad ng mga sasakyang pandagat na bumabaybay sa mapanganib na rutang ito. Bago ang naganap na drone strike, nakapagtala pa ng 78 barko na dumaan sa kipot noong Miyerkules, ang pinakamataas mula nang magsimula ang digmaan. Ngunit matapos ang insidente, hindi bababa sa 2 tanker ang napilitang bumalik habang tinatahak ang ruta malapit sa Oman matapos magpumilit ang Iran na gamitin lamang ang mga rutang aprobado ng kanilang pamahalaan sa Tehran upang maiwasan ang gulo. Sa kabilang dako ng gitnang silangan, mayroon namang magandang balita matapos magkasundo ang Israel at Lebanon sa isang hakbang patungo sa kapayapaan. Ang kasunduang ito ay naganap matapos ang ilang buwang madugong labanan sa pagitan ng mga tropang Israel at ng grupong Hezbollah sa Lebanon na nagdulot ng malaking pinsala at pagkawala ng buhay ng maraming sibilyan sa rehiyon na nagnanais na ng katahimikan doon. Inilarawan ni Nada Hamadeh, ang ambassador ng Lebanon sa Estados Unidos, ang kasunduan bilang isang mahalagang hakbang upang payagan ang kanilang mga mamamayan na makabalik sa kanilang sariling mga lupain. Layunin din ito na bigyan ng lahat ng mga Lebanese ng pagkakataon na mamuhay sa kapayapaan, seguridad at kasaganaan matapos ang mahabang panahon ng takot at matinding kaguluhan na dulot ng digmaan sa bansa. Sinabi naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang planong ito ay isang malingking tagumpay para sa kaniyang bansa. Binigyang diin niya na mananatili ang Israel sa security zone sa Timog Lebanon hanggang sa tuluyang madisarmahan ang Hezbollah at hindi na maging banta sa kaniyang bansa. Manatiling nakatutok para sa mga susunod pang ulat dito lamang sa ating programa upang maging laging ligtas at alamang balita.